sa pagbukas ng pinto. Buti gising ka pa. Umuulan kasi ng malakas eh. Tapos, napadaan lang ako. Nakita ko bukas yung ilaw ng sala nyo kaya iniisip ko gising ka pa. Kaya kumatok na ako. Ano kasi medyo malamig dito sa labas. Pwede bang makisilong muna? Kahit saglit lang, hindi naman ako magtatagal. Magpapatila lang ako ng ulan. Thank you. Thank you. Parang wala palang nagbago dito sa bahay niyo, no? Ganyan pa rin yung pwesto ng sofa. Ganyan pa rin yung pwesto ng TV. Kagaya pa rin ng dati. Medyo tahimik dito, no? Nandito ba sila tita? Kaya pala. Nasa trabaho pa rin sila? Di ikaw lang ang nandito mag-isa ngayon? Bakit ko natanong? Oh, wala naman. Gusto ko lang sana silang batiin. Alam mo naman, 2 years na nung huli ko silang nakita. Actually, yung coffee shop na malapit dito yung pinuntahan ko. Alam mo yun, di ba? Yung coffee shop na madalas natin tambayan dati. Bilis nga ng panahon eh. Parang kailan lang yung tayo lagi nagkakape. 2 years na rin pala nung huli tayo nagkita. Hoy, ba't parang ang seryoso mo masyado? May problema ba? May nasabi ba akong hindi mo gusto? Seryoso, mukha kang galit eh. Kaya, hey, usapin mo naman ako. Ganun nakapatahimik dyan eh. Huh? What do you mean? Stop acting like nothing happened? Hindi naman yun yung gusto kong gawin. I'm just trying to be nice. Ayoko naman pumunta lang dito, batiin ka tapos salubungin ka ng puro problema ang dala ko. Look, I get it. Iniwan kita for 2 years. Wala tayong contact at bigla akong dadating na parang wala lang. I know it took me 2 years. But, you really think na gusto ko yun? Do you really think it was easy for me? Maski na yung pagpunta dito eh. Hindi madali sa akin. Pinipon ko lahat ng tapang at lakas ng loob ko para pumunta dito. Do you really think I just woke up one day and decided na, ba't pumunta ako sa bahay ng ex ko para guluhin uli yung buhay niya? No. Kaya please, huwag ka naman magsalita na parang sobrang sama akong tao. Kasi parang galit na galit ka. Oo, iniwan kita, but I left because I had to. Hindi ko naman ginustong iwan ka ng ganun-ganun na lang. You know my story better than anybody. Noong panahon na yon, my family was falling apart. Lubog na kami sa utang. Sunod-sunod na yung problema namin sa bahay. Walang-wala na kami. Tapos dumating yung opportunity ko na makapag-abroad. It was my only chance.
para makatulong sa pamilya ko. At sinabi ko yun sa'yo, wala akong tinago sa'yo. Pero nung sinabi mo sa akin, you told me na totoo. Sabi mo kaya natin diskartehan kahit walang pera, na basta magkasama tayo. Pero hindi ako ganun eh. Hindi babayaran ng pagmamahal lahat ng bayarin namin. Hindi tayo bubuhayin ng pagmamahal lang kung wala na kaming makakain sa bahay namin. Kaya I choose to leave. Pinili kong umalis kahit ang sakit-sakit sa akin na iwan ka. Kasi nga akala ko maintindihan mo ko. Na ginawa ko lang yun para sa pamilya ko. At para rin sa ating dalawa yun. Alam mo nung araw na aalis na ako, hinintay kita. Tinawagan pa kita nun. Ilang beses. Kahit isang beses hindi na sinagot. Maski nung nasa abroad na ako, madalas kita chinat, madalas kita tinawagan, pero wala. Hindi ka nag-reach out, hindi mo man lang ako kinamusta. Pero baka nga, kasalanan ko rin naman yung diba? Dahil iniwan kita. Sorry kung umalis ako. Sorry kung mas pinili ko yung pamilya ko kaysa sa'yo. Kaya nung umuwi na ako dito sa Pilipinas, ikaw agad yung una ko naisip. I really wanted to see you. Kasi 2 taon kong kinimkim lahat ng nararamdaman ko. Iniisip ko baka pag bumalik ako, okay na. Sana pagbalik ko, okay na. Hindi ko naman hinihingi na bumalik tayo sa dati. I'm not asking for too much. Hindi ko sinasabing mahalin mo ulit ako kaagad. O kalimutan mo na may galit ka sa akin. Kahit sana bumalik tayo sa pagiging magkaibigan lang. Kahit yun lang okay na ako. Mukhang tumila na yung ulan. Alis na ako. Sige na, tama ka. Siguro nga dapat di na ako nagpakita pa sa'yo.